Kampante ang Malacanang na hindi magiging hadlang ang nangyaring rigudon sa liderato ng Senado sa pagpasa ng mga priority bills ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pang dahilan para magbago ang takbo ng mga panukalang batas na natalakay na sa huling Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting noong Pebrero. Meron po tayong priority bills sa 21 at yan po ang huling na pag-usapan sa LEDAC sa pamumuno pa po ni Senate President Tito Soto. Wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi rin ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso. Nabatid na kabilang sa mga top priorities na hinihintay ng pamahalaan ang Anti-Political Dynasty Act, Party List System Reform Act, Independent People's Commission Act at ang AIX Act. Pinag-aaralan na rin kung isasama sa listahan ng uplift bill na layong palakasin ang economic recovery at social protection para sa mga vulnerable sectors sa gitna ng nararanasang crisis dahil sa gulo sa Middle East. Malamang po dahil nga po yung uplift bill ay napag-usapan before, so tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibong maaaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting. Umaasa ang Malacanang na mananatiling intak ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng ehekutibo at lehislatura upang hindi mapako ang mga reformang ipinangako sa ilalim ng Marcos administration. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.